Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, 38 pesos na bigas mabibili na sa Kadiwa Stores sa 20 pamilihan simula ngayong araw. DA, patuloy ang akbang para mapababa ang presyo ng bigas. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang turnover ceremony ng 8 permanenteng housing project para sa mga biktima ng bagyong Yolanda sa Eastern Visayas. Pangulong Marcos, target na taasan ang pondo ng mga pangunahing programa ng DepEd na tutugon din sa kakulangan ng mga guro sa bansa. Mas mabilis na biyahe mula Valenzuela patungong Pasay. Asahan sa oras na makumpleto ang Metro Manila Subway Project. Kalahating milyong pasahero makikinabang. At mga empleyado ng gobyerno, suportado ang rekomendasyon ni Pangulong Marcos hinggil sa modified working schedule. Una sa ating mga balita, simula ngayong araw ay mabibili na ang 38 pesos na bigas sa mga kadiwa ng Pangulo sa 20 pamilihan sa Metro Manila. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Isaiah. Alan, good news sa ating mga mamimili dahil sa kabila ng mga nagmamahalang presyo ng mga bilihin, may murang bigas na mabibili sa kadiwa ng Pangulo Kiosk. Na bigas, ngayon mabibili na ang tig 38 pesos na bigas sa kadiwa ng Pangulo Kiosk. Simula ngayong araw, mabibili na sa kadiwa ng Pangulo Kiosk ang tig 38 pesos na bigas. Ito yung mga bigas na RFA 25 o 25% broken. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na mula sa orihinal na presyo na 40 pesos per kilo, mabibili na ang well-milled rice sa halagang 38 pesos per kilo. Nasa 20 pamilihan ang nagbibenta ng 38 pesos per kilo na bigas. Samantala, umaasa ang DA na mapapalawak pa ang Kadiwa Stores sa Metro Manila. Inihikayat sila na itong Kadiwa ay magkaroon din ng outlet sa 150 na private and public market sa buong National Capital Region. Maliban sa tig 38 pesos na bigas, mabibili rin sa kadiwa ng Pangulo Kiosk ang tig 45 pesos na bigas o yung 5% broken rice. Available rin ang tinatawag na sulit rice sa halagang 36 pesos at ang aging but good quality rice stock ng NFA na tig 29 pesos. Simula sa Lunes ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price na 58 pesos sa mga imported na bigas. Nakikipag-ugnayan naman ang Department of Agriculture sa Metro Manila mayors na gawing available ang mga murang bigas ng pamahalaan sa lahat ng pampubliko at pribadong palengke sa Metro Manila. Malaking tulong naman ang murang bigas sa ating mga kababayan. Siyempre naman, makakamura kayo. Kaya, medyo tipid-tipid konti. Kasi dati bumibili ako ng 60. Alan, nagtungo ko kanina sa Kamuning Public Market at alam mo, maaga pa lang ay halos nagkakaubusan na yung mga murang bigas doon, partikular na yung tig 40 pesos, tig 38 pesos at tig 29 pesos na bigas. Isa nga sa mga napansin ko, kahit hindi pa dumarating yung mismong araw ng Lunes kung saan magpapatupad ng maximum suggested retail price na 58 pesos sa mga imported na bigas, karamihan sa mga tindahan sa Kamuning Public Market ay nasa 58 pesos na ang pinakamataas na presyo ng bigas. At yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik mo na sa iyo, Alan. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Samantala,
Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na taasan ng pondo ng Department of Education matapos ilatag ng ahensya ang epekto ng pagbabawas ng budget sa 2025 na posibleng magpalala sa kakulangan ng mga guro sa bansa. Sa kanyang pulong kasama ang DepEd, pinunan ng Pangulo ang budget cap para sa mga proyekto ng ahensya sa kabila ito ng pagpapaprioridad ng pamahalaan sa sektor ng edukasyon. Punto ng Pangulo, isa ang sektor na ito ang dapat buhusan ng pondo. Tumanggap lamang kasi ang DepEd ng 737 billion pesos mula sa 748 billion pesos na proposal nito. Nabawasan ng pondo para sa creation of new school personnel positions, Basic Education Facilities Fund o BEFF at DepEd Computerization Program. Ayon sa DepEd, ang kakulangan ng pondo para sa mga guro ay lalong magpapalala sa teacher shortage. Bukod dito, malaki ang maapektuhan sa pagpapatayo ng mga bagong paaralan at paghahatid ng makabagong teknolohiya tulad ng laptops at smart TVs. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang dapat ipag-alala ang mga benepisyaryo ng PhilHealth sa kabila ng isyu ng zero subsidy. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi mababawasan ang serbisyo at benepisyo ng PhilHealth. Sa katunayan ay mas madadagdagan at dadami pa ang serbisyo nito ngayong 2025. At ito ang guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino, para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class. Walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya wag po kayong mag-aalala, walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Layon ngayon ng Department of Health, DOH, na mas ilapit pa ang serbisyo medikal sa mga Pilipino. Sa isang panayam sa Bagong Pilipinas ngayon, iginiit ni DOH Secretary Teodoro Herbosa na mas ilalapit ng kagawaran ang kanilang serbisyo sa mga kababayan natin. Ito'y alinsunod sa ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kagaya na lang ng mga pagpapatayo ng karagdagang ospital, kabilang na ang Heart at Specialty Center sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa ngayon, mayroong itinayo sa Clark na Multi-Specialty Center, katulad ng nasa North Triangle na mayroong Lung, Kidney, Heart at Children Hospital. Mga laman loob hospitals. So yung una, yung sa Clark. Tapos marami na rin tayong mga hospitals sa iba't ibang parte ng Pilipinas na tinulungan ng Heart Center ma-develop at ngayon nakakapag-operate na. Ang tawag dito, legacy projects of the President. And hopefully, makat namin ni President BBM yung ribbon niyan, at least kahit mapakita lang sa tao na. But all of those are under construction now. Nais ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na maibalik ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways na malaki ang may tutulong sa pamumuhay ng mga Pilipino. Ipinutuyan ng Pangulo sa kanyang pulong kasama ang DPWH kung saan ipinaabot ng punong ehekutibo ang kanyang kagustuhan na babawi ang pondo ng DPWH para sa mga foreign assisted project. At dahil malaki rin ang nabawa sa pondo ng DPWH para sa ngayong taon, nais ng Pangulo na maituon ito sa mga proyektong pakikinabangan ng mamamayan. Kabilang na ang pagpapaprioridad sa mga agency projects, feasibility studies at issue ng right-of-way. Sa ilalim yan ng 2025 General Appropriations Act, marami sa mga programa ng DPWH ang natapyasan ng budget. Gayunman, tumaas ang kabuuang budget ng DPWH ng higit 188 billion pesos, iminungkahing 900 billion sa fiscal year 2025 National Expenditure Program.
Hindi titigil ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa paghigpit sa kanilang paniningil sa buwis. Sa programang Mike Abby Live, sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na hindi lang sila maghihigpit sa paniningil ng tamang buwis, kundi maging sa pagdidisiplina sa ilan nilang empleyado na sabit sa katiwalian. Kung maalala, nakamit ng BIR ang target na collection nila noong 2024 na inilatag ng Development Budget Coordination Committee. Aminado naman ng BIR na may ilan pa ring kumpanya tulad ng ilang cigarette at vape companies ang pasaway, kaya hindi nila ito titigilan. Kasabay nito, ang panawagan nila sa lahat na ang paniningil ng buwis ay hindi lang trabaho at tagumpay ng BIR, kundi lahat ng Pilipino. Unang-una, ipagpapatuloy namin yung mga nasimulan namin na mga improvements dito sa BIR. Lahat po ng mga programang sinimulan po natin dahil simula po tayo nung naupo bilang commissioner ay binalangkas na po natin kung ano yung mga magiging plans and programs natin. Of course, yung mga resulta niyan would take time. Kaya naman ngayon nakikita na natin yung resultang nabibigay ng mga ginawa nating plans and programs. Una na dyan, nag-focus tayo sa pag-improve ng taxpayer service. Yan ang lagi kong paulit-ulit dahil sinasabi ang mentality ko po ay lahat ng mga kababayan natin ay nagnanais naman yan na mag-comply at magbayad ng tamang buwis. Ngunit minsan talagang mahirap lang ang mga proseso. Kaya gusto natin as much as possible ay simulan din sa aming sarili na bigyan ng magandang serbisyo ang ating mga kababayan. Tiniyak ng Department of Transportation ang patuloy na suporta sa Philippine Coast Guard upang mapalakas pa nito ang kanilang pagbabantay sa karagatan ng bansa. Sa isinagawang New Year's call ng PCG sa taong ito, hinimok ni Bautista ang PCG na ituloy ang kanilang pagbabantay sa West Philippine Sea at ipaglaban ang pambansang interes ng ating karagatan. Pinuri rin ni Bautista ang mabilis na aksyon ng PCG laban sa mga presensya ng Chinese Coast Guard sa karagatan ng Pilipinas. Sa ngayon ay binomonitor ng BRP Gabriela Silang ang galaw ng CCG Vessel 5901 o kilala bilang monster ship na naispatan sa 60 hanggang 70 nautical miles ng karagatan ng Zambales. Nais din ng kalihim na madagdagan ang mga tauhan ng PCG sa 34,000 mula sa kasalukuyang 30,000. Tila wala namang kumpiyansa si US Senator Marco Rubio sa mga pahayag ng China na plano nilang ma-stabilize ang relasyon nila sa pagitan ng USA. Sa isinagawang confirmation hearing ni Rubio, inihayag niya ang kanyang pagkabahala sa presensya ng the monster ship ng China malapit sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Aniya, ang mga agresibong hakbang na ito ng China ay isang paraan para ma-destabilize ang kanilang pakikipag-ugnayan sa bansa. Binigyang diin din ng Secretary of the State nominee na mayroong obligasyon ng Amerika sa Pilipinas at Taiwan bilang mga kaalyado nito. If they want to destabilize the relationship, or they want to help at least create some pathway for stabilization of our relationship with them, even as we remain engaged in global competition, and in some cases more adversarial than others, they really need to stop messing around with Taiwan and with the Philippines, because it's forcing us to focus our attention in ways we prefer not to have to. Kalahating milyong pasahero, ganyan karami ang mabebenepisyuhan sa oras na matapos ang Metro Manila Subway Project. Bukod dyan, mas mapabibilis din ito ang biyahe mula Valenzuela patungong Pasay. Si Patrick De Jesus ng PTV sa Balitang Pambansa. Inilunsad ang tunnel boring machine sa Camp Aguinaldo Station ng Metro Manila Subway Project. Dahil dito ay magsisimula na ang tunneling works para sa Contract Package 103 ng tinaguriang Project of the Century. Ang Contract Package 103 na iginawad sa Sumitomo Mitsui Construction Company ay bahagi ng 7 civil works contract packages ng Subway Project. Saklaw ng CP103 ang Camp Aguinaldo at Anonas Station. This 21.1 billion peso contract has a total route length of 6.6 kilometers with tunnels connecting Quezon City to Pasig City. We are again deeply grateful to the government of Japan, including the JICA, for their unwavering support to this subway project.
Inihayag ng AFP ang pagsuporta sa proyekto at umaasa silang makatutulong ang Camp Aguinaldo Station ng subway project. For the Armed Forces of the Philippines, Camp Aguinaldo Station means more than enhanced mobility. It represents strategic advantage. Our soldiers, our civilian staff, and their families will have increased access to reliable transit, allowing us to respond with greater speed and efficiency during emergencies. Target ang partial operation sa Metro Manila Subway Project sa 2029 na may habang 33 kilometro at 17 istasyon mula Valenzuela hanggang FTI Bicutan sa Taguig City. Kapag nakumpleto, 250,000 pasahero ang maseserbisyohan nito. Patuloy ring tinutugunan ng right-of-way sa proyekto. Sa right-of-way natin bababa tayo as low as 47 meters po. Para because of the terrain and also in order to assuage the fears. Kamakailan lang din ay sinara ang malaking bahagi ng Mindanao Avenue na magtatagal hanggang 2028 para bigyang daan ang konstruksyon ng tandang Sora Station ng Metro Manila Subway Project. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balitang Pambansa. Nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways ang flood mitigation structure sa Bauang River sa Tabangawen na Trinidad, Benguet. Layo ng istruktura na pababain ang magiging epekto ng high water level sa naturang ilog. Ayon rin sa DPWH, nakatuon ang proyekto para sa safeguard ng agricultural areas at mga infrastruktura na malapit sa riverbank. Samantala, kabilang sa proyekto ang pagpapatayo ng 712-meter na revetment wall sa 266-meter stone masonry structure at 52-meter rubble ng concrete gravity wall para maprotektahan ang malapit na komunidad sa banta ng flood damage. Naglunsad naman ng mga financing program ang Department of Trade and Industry, Small Business Corporation para tumulong sa bawat MSME sa bansa. Si Quencel Bucobo ng IBC sa Balitang Pambansa. Quencel. Quencel? Go ahead. Itong financing program, alinsunod sa layunin nilang tulungang palaguin ang bawat micro, small, and medium enterprises sa bansa. Sa pangunguna ni DTI Secretary Cristina Roque at DTI SB Corp President Robert Castillo, nabigyang buhay ang dalawang programa. Ito ay ang Business Expansion Loan at Purchase Order Financing Program. Ang Business Expansion Loan Program ay magbibigay pondo sa mga bagong tayong negosyo na hindi pa nagtatagal ng isang taon. Maaari silang makahiram ng 50,000 pesos hanggang 3 million pesos para mapabilis ang kanilang paglago. Walang interest sa buong isang taon ang loan na ito at 1% monthly interest naman sa pangalawang taon. Ang isa naman ay tinawag nilang Purchase Order Financing Program na siyang pasok para sa mga nasa sales industry. Dito kasi mapapahiram ang mga negosyo ng 30,000 pesos hanggang 20 million pesos para masuportahan ang demands ng kanilang binibentang produkto. 1% per month lang ang interest rate nito at kinakailangan na may maipakitang resibo ng 3 consummated purchase o kabuuang pagbili ng kanilang stock sa loob ng 3 taon. Bukod sa dalawang bagong programang ito, ibinida rin ng ahensya ang kanilang ongoing financing programs tulad ng Rehabilitation Fund para sa mga negosyong binagyo, Franchise Fund at iba pa. Ayon kay Secretary Roque, patuloy ang paggawa nila ng iba't ibang loan programs upang mas makita ng ating mga negosyante na may eksaktong programang makatutulong sa kanila at sa iba't ibang klaseng negosyo. Sa mga interesado, maaaring magpunta sa Borrower Registration System ng ahensya, brs.sbcorp.ph. Yan muna ang latest mula dito sa DTI. Alan? Maraming salamat, Quencel Bucobo ng IBC. Tinututukan din ng DICT ang National Broadband Plan ng pamahalaan na layong mapalakas pa ang pagbibigay serbisyo. May balitang pambansa si Angela Peñalosa ng Radyo Pilipinas. Patuloy ang pagsusumikap ng Department of Information and Communications Technology o DICT para mapalakas ang Common Tower Program
o CTP ng pamahalaan. Alinsunod yan sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyang prioridad ang CTP para mapaigting ang paghahatid serbisyo ng pamahalaan. Sa ilalim ng CTP, magtatayo ng signal towers ang pamahalaan kung saan mag-release out o uupa na lang ang mga mobile network operator para mapababa rin ang singil sa cellphone services. Itatayo natin doon sa mga liblib na lugar para makapag-provide ng free wifi ho natin para sa mga geographically isolated and disadvantaged areas, sir. Puspusan din ng DICT sa pagsasakatuparan ng National Broadband Plan o broadband ng masa. Sa katunayan, natapos na ng kagawaran ang Phase 1 noong nakarang taon, habang sisimulan naman ngayong 2025 ang Phase 2 at 3. Ang target natin na ma-implement na to. Tapos next year ho, implement natin yung Phase 4 and 5. That would connect the Visayas to the greater parts of Mindanao. Samantala, isinusulong ng DICT na magkaroon sila ng kontrol sa mga libreng wifi ng mga private establishment gaya ng mga mall at hotel. Layunin nito na maprotektahan ang kapakanan ng publiko laban sa mga hacker. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Angela Peñalosa para sa Radyo Pilipinas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang turnover ceremony ng 8 permanenteng housing project para sa mga biktima ng Yolanda sa Eastern Visayas. Target naman ng National Housing Authority na tapusin ang mga proyekto sa ilalim ng Yolanda Permanent Housing Program bago matapos ang taon. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Kenneth? Yes, Princess, sang-ayon nga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdedeklara ng food security emergency sa bansa para matiyak na mababa ang presyo ng bigas sa mga merkado. Sa isang ambush interview kanina, sinabi ng Pangulo na sa harap kasi ng pagsisikap ng pamahalaan para bumaba ang presyo ng mga bilihin lalo na ang bigas ay patuloy pa rin ang pagsirit ng mga presyo sa mga pamilihan. Kaya para mapababaan niya ito ay idedeklara ang food security emergency. Gate ng Pangulo, paraan na rin ito para maayos na gumana ang merkado nang hindi naman umaray ang mga mamimili. Habang inilarawan naman ng Pangulo na suboptimal ang naipasang budget dahil na rin sa pagbaba ng budget ng ilang ahensya ng gobyerno. Gayunman, tuloy-an niya ang pagsisikap ng pamahalaan para matugunan ito at gawin niya itong optimal muli. Kabilang na riyan ang paghanap ng pondo mula sa mga savings para punan ang mga nawalang budget. Samantala, Princess, kanina, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ceremonial turnover ng nakumpletong 8 housing project sa ilalim ng Yolanda Permanent Housing Program ng National Housing Authority. Ibinahagi niya ang symbolic key na sumasalamin sa 3,517 na housing units sa 8 proyekto na itinayo dito sa Leyte, Samar at maging sa Biliran. Ayon sa Pangulo, paraan ito ng pamahalaan para bigyan ng kapanatagan ang mga nabiktima ng bagyo. Tutugunan na rin anya ng pamahalaan ang mga naunang pabahay na substandard para mapakinabangan ang mga ito. Samantala, Princess, sinabi ng Pangulo o ng NHA na tuloy ang kanilang pagsisikap na tapusin ang iba pang proyekto ng pabahay para sa mga nabiktima ng Yolanda bago matapos ang taon. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Nasa 47% ng government employees ang makaiiwas sa trapiko tuwing rush hour kapag naipatupad ang 7 a.m. to 4 p.m. working hours na inirekomenda ng MMDA. Si Bernard Ferrer sa Balitang Pambansa Live. Alang suportado ng ilang government employee ang rekomendasyon ng MMDA kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa modified working schedule na 7 a.m. hanggang 4 p.m. sa mga ahensya ng pamahalaan. Bukod kasi sa makakaiwas sa rush hour, magkakaroon pa sila ng mahabang oras sa pamilya. Alas 5 ng umaga ay gumigising na si Leonard para pumasok sa trabaho sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. 2 oras ang inilalaan niya sa kanyang biyahe mula San Jose del Monte, Bulacan patungong Quezon City. Kaya kinutuwa niya na irerekomenda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging opsyon ang 7 a.m. hanggang 4 p.m. na working hours para sa mga ahensya ng pamahalaan. Mas maganda po yun para mas makauwi ng maaga. Ganon din po kapag maaga yung pasok. Naiiwasan din po yung traffic, heavy traffic po. Sa ngayon, alas 8 ng umaga ang pasok ni Leonard. Kaya kung mapapaaga ang pasok niya ay tiyak na makakatulong ito para magkaroon ng mahabang oras sa pamilya.
Sa ulat ng MMDA, inaasang makakatulong ang pinaagang working hours upang maging mabilis ang biyahe sa mga pangunahing kalsada ng Metro Manila. Aabot sa 37.15% ng government employees sa Metro Manila o 175,980 na individual na gumagamit ng kanilang sariling sasakyan ang maapekto ng bagong working hours. Nasa 47.20% o 223,508 ng government employees na gumagamit ng public transportation ang makakaiwas sa trapiko tuwing rush hour kapag naipatupad ang nasabing panuntunan. Alan, plano ni MMDA Chairman Romando Artes na maisumite ang rekomendasyon bago mag-Marso na pagsisimula naman ng rehabilitasyon ng southbound ng EDSA. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Bernard Ferrer ng PTV. Nakatakdang ilipat ngayong araw ang ilang mga balota na nauna lang naimprenta ng Commission on Elections sa warehouse nito sa Santa Rosa, Laguna. Si Patricia Lopez ng IBC 13 sa Balitang Pambansa. Patricia? Princess, nakatakdang ilipat ngayong araw ang ilang mga balota na nauna nang naimprenta ng Commission on Elections sa warehouse nito sa Santa Rosa, Laguna. Sinaksihan mismo ni COMELEC spokesperson Rex Lauzanco ngayong umaga sa National Printing Office ang pag-ayos sa mga itatransfer ng mga balota sa Laguna. Hindi pa naman ito ang kabuang 6 na milyong balota na nasayang, lalo't na sa 3 tons lamang ang kayang dalhin bigat ng COMELEC truck. Kung kaya sa isang truck ay 3 na paleta ng balota lamang ang kayang i-transfer kada araw. Sa kada araw naman, 1 hanggang 2 truck ang ipapabiyahe ng COMELEC para makapag-transfer ng balota. Sa ngayon, nasa mahigit 200,000 ang mga official ballots na maitatransfer sa Santa Rosa warehouse ng COMELEC. Bukod dito, hindi pa tapos ang verification sa bawat official ballot na i-inventaryo. Hindi lamang kasi ang pagbibilang ng personnel ang ginawang pag-iingat ng COMELEC, kundi dumaan din ang mga ito sa physical checking. Kailangan kasi na mas readable ang balota, lalo pat tanging good ballots lamang ang babae. Ito. Mga na-ita-transfer pa naman sa warehouse dito sa Santa Rosa, Laguna ay sa ilalim sa paper recycling melting process at hindi pa tiyak. Maraming salamat, Patricia Lopez. Abangan naman sa programang Bagong Pilipinas Ngayon. Ilalatag ni Food and Drug Administration Director General Dr. Samuel Zacate ang mga naging tagumpay ng ahensya noong nakaraang taon at ang kanila pang mga plano ngayong 2025. Susunod na po yan, kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV sa PTV. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.